Ubos na ang gasolina at armas ng makina ng digmaan ng Rusya. Wala ng mga tangke, armored personnel carrier at proteksyon. Ang mga tropa ni Putin ay itinatapon na lang sa mga linya ng Ukranya. Walang saplot at lantad. Ang resulta ay maramihang kamatayan. Hindi ito digmaan, kundi masaker na, lalo pang lumalala araw-araw. Dadalhin namin kayo sa Toretsk. Matagal nang nakatutok ang mata ni Putin sa Toretsk. Ang labanan sa Toretsk ay nagsimula noong Hunyo 2000 at 24 at patuloy pa rin habang sinisikap ng mga tropa ni Putin na kontrolin ang lungsod ng Ukraine. At unti-unti nang nakakarating doon ang mga puwersa ng Rusya. Pagdating ng Enero 2025, nakuha na nila ang halos 88% ng lungsod at nagpapatuloy ang mga pag-atake. Noong Hunyo 11 lang, nagkaroon ng napakalaking 20 labanan sa harapan ng Toretsk. Nabigo ang Russia sa lahat ng mga labanan na iyon, kung saan nawalan sila ng 35 sundalo. Pero patuloy pa rin ang pagpipilit ni Putin. Naniniwala siyang makukuha na niya ang Toretsk. O iyon ang itsura sa ibabaw. Ang totoo, ang pag-usad ni Putin sa Toretsk ay natigil dahil sa isang simpleng dahilan. Ayon sa mga ulat, wala nang natitirang mga armored na sasakyan ang Russia para suportahan ang kanilang mga tropa sa rehiyon. Noong Hulyo 6, iniulat ng British Broadcasting Corporation Ukraine ang mga komento ng Chief of Staff ng Spala Unmanned Systems Battalion ng Ukraine. Nakilala sa tawag na Peripal. Inihayag ng chief na matagal nang hindi ginagamit ng Russia ang mga armored na sasakyan sa Toretsk. Sa loob ng halos 1.5 buwan, wala nang nakikitang armored na pag-atake. Ayon kay Peripal, sa halip, napilitan si Putin na bumalik sa isang taktika na nagdulot sa kanya ng daan-daang libong sundalo mula nang simulan niya ang kanyang pananakop. Mga pag-atake ng karne ay parang giliingan, sabi ni Peripal. 2 o 3 grupo ang umaatake. Paminsan-minsan, bahagyang nagtatagumpay ang mga ito. Sa Peripalads, maliliit na grupo ng mga sundalong Ruso na walang armor ay paminsan-minsang nakakakuha ng posisyon sa mga hukay. Hindi nagtatagal ang mga posisyong iyon. Si Peripol at mga kasama ay madalas pinapaalis gamit ang mga drone bago sirain ang mga hukay at sundalo sa loob. Ang desperadong kampanya ni Putin sa Toretsk ay nauwit na sa pagtatangkang maagaw ang teritoryo gamit ang mga sundalong walang armor. Ginagamit ang estratehiyang iyon dahil wala ng armored na sasakyan sa Toretsk. Ano ngayon ang iniisip mo? Toretsk, isa sa maraming lungsod sa frontline na mahigit 700 milya ang haba. Ang pagkaubos ng armor ng Russia doon ay hindi ibig sabihin na nahihirapan na rin ang mga tropa nila sa ibang lugar, di ba? Sandali lang. Ang Toretsk ay isang maliit na larawan ng lumalabas na problema sa mga armored vehicle na hinaharap ng Russia sa Ukraine. Habang may mga armored vehicle pa si Putin sa ibang lugar, mabilis namang nawawala ito kaya halos mawalan na ng proteksyon ang kanyang militar. Ang meat assaults ay karaniwan ng taktika sa Toretsk na ginagamit ni Putin kapag nauubusan na ng kagamitan ang kanyang hukbo sa digmaan. Dahil sa estado ng mga armored vehicle ng Russia, ang meat assaults na lang ang maaring natitirang option ni Putin para makuha ang teritoryo ng Ukraine. Tila ganun nga ang iniisip ni David Axe, dating military correspondent ng Forbes, na gumamit ng trench art para ipahayag ang balita. Tandaan ng petsa, wala nang sapat na mga armored vehicle ang Russia ngayon. Sabi ni Axe, nawalan na ang Russia ng mahigit 20,000 combat vehicles mula nang magsimula ang digmaan sa Ukraine. Ibig sabihin, karamihan sa mga tropang Ruso ay walang proteksyon ng armor. Kung meron man, maswerte na sila. Ang ilan, tulad ng mga nasa Toretsk, ay napipilitang magsagawa ng mga pag-atake nang walang kahit anong uri ng proteksyon. Sa pagsusulat para sa National Security Journal, sinabi ni Isaac Seitz na una siyang nagduda sa mga pahayag ni Axe. Ngunit habang binabasa niya ang isinulat nito, napagtanto niya ang punto na ipinapahayag. Hindi pa nauubusan ng mga armored na sasakyan ang Rusya. Mayroon pa itong libu-libong maaaring gamitin sa Ukraina. Hinaharap ni Putin ang problema sa pagkaubos at mababang produksyon ng mga sasakyang pandigma. Kaya hindi na kayang mapanatili ng Rusya ang kanilang armored fleet. Sapat iyon para mabigyan ng kapasidad ang Ukraine na makagawa ng makabuluhang tagumpay. Ngunit malalaki ang pagkalugi ng Russia. Ayon kay Axe at Seitz, nasa 20,000 ang bilang ng sasakyan ngunit mas mataas ang tantiya ng Ministry of Finance ng Ukraina. Ayon dito, nawalan na ang Rusya ng 22,669 na mga armored fighting vehicles hanggang Hulyo 9 at 2 pa ang nadagdag na nawala noong Hulyo 8 lamang. Dagdag pa rito ang pagkawala ng 11,000 tangke
na nagdadala sa kabuuang bilang ng mga nawalang armored vehicles sa 33,900. Ang digmaan sa Ukraine ay tumatagal na ng mahigit 3 taon at 5 buwan. Nangangahulugan ito na Russia ay nawawalan ng 28 armored vehicles kada buwan. Nakahabol ang Russia sa mga pagkaluging ito sa loob ng ilang panahon. Ayon kay sites, inaangkin ng Russia na makakagawa sila ng halos 1,500 tangke bawat taon sa 2024. Nawalan sila noon ng halos 1,400 tangke bawat taon at kahit pa noong mga panahong iyon, may mga problema na. Karamihan sa 1,500 tangke ng Russia ay hindi bago. Karamihan ay mga tangkeng kinuha nila sa imbakan at inayos, gamit ang mga piyesa mula sa ibang lumang tangke. Ang isa-isa rasyon ng pagpapalit ay hindi kayang panatilihin sa matagalan, lalo't bumababa ang kalidad ng mga pamalit. Ayon kay sites, ayon sa Russia, nadoble nila ang kanilang produksyon noong 2025 at inaasahan nilang makakagawa ng libo-libong tangke bago mag-2027. Gayunpaman, dapat mag-ingat sa pagtanggap ng mga pahayag na iyon. Ayon kay sites, ang malalaking reserba ng mga tangke at armored vehicles mula sa panahon ng Soviet ay may limitasyon din at sa huli, mauubusan ang Rusya. At kapag nangyari iyon, mas lalo nilang mararamdaman ang pagkalugi. Magbabago ang Rusya mula sa pagiging isang bansa na hirap mapanatili ang sapat na armor para ipagpatuloy ang kanilang mga pag-atake sa Ukraine, tungo sa pagiging isang bansang mas madalas makaranas ng mga sitwasyon na tulad ng nakikita natin sa Terezk. Mawawala na ang mga armored na sasakyan at karamihan ay mga meat assault na lang ang papalit, na mabagal ang pag-abante papasok sa Ukraine. Limitado na ang kakayahan ng Rusya na mapanatili ang digmaan sa kasalukuyang laki. Ayon kay sites, tinatayang maaaring ipagpatuloy ng Rusya ang digmaan sa kasalukuyang antas hanggang 2027 batay sa pagtataya ng NATO. Basta't magpapatuloy ang mga sakripisyong pang-ekonomiya at walang malaking paglala. Gayunpaman, nagbabala ang ilang analista na maaaring maubusan ng magagamit na tangke ang Rusya pagsapit ng 2026 kung magpapatuloy ang kasalukuyang antas ng pagkawala at hindi na magiging posible ang pagkukumpuni ng mga lumang modelo. Kahit mapigilan ng Rusya ang mga lokal na pagtutol at ipagpatuloy ang digmaan, tumataas pa rin ang gastos sa ekonomiya, politika at militar. Ang susing punto ay simpleng-simple. Malubha na ang kalagayan ng mga armored vehicle ng Rusya at tiyak na mas lalala pa ito simula ngayon. Ano ang ibig sabihin nito para sa Rusya? Magsisimula tayo sa mga tinatawag na meat assaults na nabanggit na natin kanina. Tulad ng sinabi natin, hindi na bago kay Putin ang mga ganitong pag-atake. Noong Enero 2024, iniulat ng Cable News Network ang walang humpay na meat assaults ng Rusya. Idinisenyo para pahinain ng Ukraine sa pamamagitan ng pagpilit sa mga sundalo nito na ubusin ang mga bala. Simple lang. Hindi naiintindihan ni Putin ang mga sundalo niya. Kaya padala sila ng sunod-sunod, madalas walang armor, para gawing pambala sa kanyon. Habang dumarami ang casualty ng Ukraine, nauubos ang kanilang bala. Sa huli, nagtatagumpay ang Russia. Hindi dahil sa anumang taktikal na kalamangan ni Putin, kundi dahil handa siyang isakripisyo ang libo-libong sundalo niya para makuha ang gusto niya. Ang kawalan ng malasakit ni Putin sa kanyang mga sundalo ay malinaw na nakita pa noong 2024. Walang nagliligtas o nag-aalis sa kanila, sabi ng isang sniper na may codename na BESS sa Cable News Network noong Enero 2024. Tila walang tunay na layunin ang mga tao. Nabubuhay lamang sila at namatay. 7 buwan ang nakalipas, mas maraming sundalong Ukrainian ang nagsiwalat sa media tungkol sa malupit na taktikang ito ng Russia. Isa sa kanila ay si Teniente Colonel Anton Bayev, na nagsisilbi sa Kartia Brigade ng Pambansang Gwardya ng Ukraine. Noong Hulyo 2024, sinabi niya sa British Broadcasting Corporation, ginagamit ng mga Ruso ang mga unit na ito para malaman ang lokasyon ng aming mga kagamitang pampaputok at para patuloy na paguriin ang aming mga unit. Ang ating mga kawal ay nananatili sa kanilang mga posisyon at patuloy na lumalaban kahit paulit-ulit na inaatake ng kalaban sa loob ng isang araw, na nagdudulot ng pisikal at mental na pagod sa kanila. Sa Pebrero 2025, maliit pa rin ang pag-unlad ng kalagayan ng tropa ng Rusya. Noong buwang iyon, iniulat ng United 24 Media na nagsimula nang gumamit si Putin ng bagong pamamaraan. Sinimulan na niyang ipadala muli sa labanan ang mga walking wounded. Ayon sa United 24, imbes na magpagaling sa ospital, ang mga sugatang sundalo ay ipinapadala na lang sa mga human wave assault, kung saan mahirap silang makapagtanggol sa sarili. Marami silang katawan na pilit na gumagalaw hanggang tamaan ng mga bala ng Ukrainian. Malaki na ang epekto ng mga
meat assaults na ito. Noong kalagitnaan ng Hunyo, lumampas na ang Russia sa 1 milyong casualty, ang pinakamaraming nawala nila sa isang labanan mula noong ikalawang digmaang pandaigdig. At ngayon, nauubusan na ng armor ang Russia. Sa ngayon, sapat pa ito para magpatuloy ng maliliit na pag-atake laban sa teritoryo ng Ukraine. Ayon kina Axe at Sites, ang sitwasyong ito ay magtatagal lamang hanggat may natitira pang Russia. Mga bodega ng Soviet noon na iniayos para ipadala sa front lines. Pag naubos ang mga kagamitang iyon, mas kaunti pang armor ang magagamit. Hindi titigil si Putin sa kanyang mga pag-atake. Ang 1 milyong casualty na naranasan ng Russia sa kanilang pananakop ay tila patak lang sa dagat. Sa kabila ng maraming armor ng Russia, namatay ang 1 milyong sundalo. Marami pang iba na posibleng nakaligtas sa kontra-atake ng Ukraine ang mapapatay sa gilingan ng karne ni Putin kapag naubos na ang armor. Balikan natin ang isang punto kanina. Nawala na ng Russia ang hindi bababa sa 20,000 armored na sasakyan sa labanan sa Ukraine. Ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine, posibleng mas marami pang kaso. Bagaman malinaw na nakasasama ito sa kinabukasan ng Russia, nakikita na natin ang epekto ng malalaking pagkalugi sa mga tropa nito. Ayon sa ulat ng text noong Pebrero, marami pang halimbawa tulad ni Turetsk na nagdurusa sa kakulangan ng armor. Halimbawa, tingnan mo ang mga asno. Nagmomobilisa ang Russia ng mga asno kasama ng ilang kabayo para maghatid ng kagamitan pabalik-balik sa panahon ng digmaan sa Ukraine. Ayon sa texty, pilit ipinapakita ng Russia na normal lang ang nangyayari. Binanggit ng Russian Lieutenant General Viktor Sobolev na may malalaking kahirapan sa pagbibigay ng bala, kagamitang militar, at pagkain sa mga unit at division kabilang ang mga grupong umaatake. Normal lang ang paggamit ng mga hayop tulad ng mga asno at kabayo para maghatid ng bala at iba pang kagamitan sa harapan. Ibinunyag ni Sobolev na kinakapos ang Russia ng mga sasakyan upang maghatid ng kagamitan na nagdudulot ng malalaking kahirapan. Sinasabing maraming sasakyang Ruso ang nasira ng Ukraine, kaya napilitang gumamit ng mga asno at kabayo ang Russia. Kabutihan na wala pang ebidensya na may mga sundalong Ruso na sumasakay sa mga hayop na ito papunta sa labanan. Subaling pinapadala nila ang mga sundalo sa labanan gamit ang mga compact na kotse upang lutasin ang krisis nila sa armor. Inulat din ito ng text noong Pebrero kung saan nagbahagi sila ng mga larawan ng mga tropang Ruso na nagmamaneho ng tila isang Jagulis sa Ukraine. Ito ay mga compact na kotse mula pa noong panahon ng Soviet na hindi talaga ginawa para sa labanan at hindi rin bago. Nagsusugo ang Russia ng mga sundalo upang makipaglaban gamit ang mga lumang sasakyan na itinuturing ng substandard at halos parang pambala na lang sa mga drone at artilleriya ng Ukraine. Ayon din sa Forbes, iniulat ni Axe noong Marso na gumagamit ang Russia ng mga luma at hindi na maayos na sasakyan. Hindi ito mga armored vehicle, kundi mga sasakyang mabibili ng mga Russian sa kanilang bansa na ginagamit na ngayon sa Ukraine. Inulat ni Axe ang tungkol sa isang lumang sasakyan na naiwan at nasira sa Ukraine matapos itong maipit sa niebe at putik. Dahil sa kakulangan ng Russia sa armored na sasakyan, gumagamit na sila ng iba't ibang uri ng sasakyan at hayop. Tulad ng mataas na bilang ng mga namamatay sa meat assaults ng Russia, ito'y lalo pang lalala habang nauubos ang mga stockpile ng Russia mula pa noong panahon ng Soviet. Makakakita pa tayo ng mas maraming asno, kabayo, kariton, at mga katulad na sasakyan dahil wala nang ibang magagamit ang Russia para maghatid ng kagamitan o sundalo. Hindi pa rin puro masamang balita ito para kay Putin. Kahit na marami siyang problema sa mga armored na sasakyan, patuloy pa rin ang Russia sa paggawa ng mga bago. Kamakailan lang, ipinakilala nila ang BT, Tatlov Armored Personnel Carrier, sa kanilang hanay. Tumatimbang ng hanggang 19 na tonelada at kayang magsakay ng 16 katao kasama ang crew, ang BT-3F ay tunay na bago. Bagamat hindi ginagawa ng napakarami, maaari pa rin itong magbigay ng proteksyon sa mga sundalong nahihirapan sa lumalalang problema ng Russia sa kagamitan. Maliban na lang, may problema sa BT-Tatlov. Sa totoo lang, marami itong problema. Ayon kay Axe sa kanyang Substack post, maraming taga-Russia ang naniniwala na walang silbi ang Armored Personnel Carrier at hindi ito dapat ipadala sa Ukraine. Ayon kay Axe, madaling tamaan ng mga mina at drone ang sasakyan at halos walang silbi sa kasalukuyang digmaan ang pinakamagandang katangian nito na lumangoy sa tubig. Ang BT-Tatlov na walang tore ay masama, kaya pipiliin pa ng vlogger na lumaban. Sumakay na lang sa motorsiklo o golf cart na madaling tamaan, pero mabilis at maliksi. Hindi tulad ng BT-Tatlov na may gulong.
Nakakalungkot na mas pipiliin pa ng mga sundalo ang golf cart kaysa dito. Nagpapakita ito ng isa pang problema ni Putin pagdating sa kaniyang mga armored na sasakyan, bago man o luma. Nawalan na ng tiwala ang mga sundalo sa mga sasakyang natatanggap nila ngayon. Sa kaso ng BT, Tatlov, nagkakaisa ang opinyon na binibigyan ng Russia ang mga sundalo nila ng sasakyang parang armored target lang para sa mga drone at pampasabog ng Ukraine. Ayon kay Vlad Litnarovich ng United 24 Media, ang kakulangan ng tiwala ay umaabot na sa halos lahat ng uri ng armored na sasakyan ng Russia. Ang BMP-3 na isa sa pinaka-advanced na infantry fighting vehicles ng Russia ay puno ng iba't ibang armas, pero halos walang proteksyon laban sa mga drone ng Ukraine. Mas mahinang proteksyon ang mas lumang BMP-2 dahil 0.62 pulgada lang ang frontal armor nito, kaya halos walang laban sa mga drone. Huwag na nating pag-usapan pa ang mga anti-tank na armas ng Ukraine. Sa BMP-2 kahit maliliit na armas ay kayang tumagos sa tagiliran at likuran nito. Ayon kay Litnerevich, hindi kayang pigilan ng BTR-80 ang putok ng rifle o mabibigat na machine gun. Ang mga modernong tangke ng Russia na T-70M ay may depekto kung saan hindi mapigilang umiikot ang kanilang mga tore. Parang disco ball, kahit kaunting pinsala lang ang natamo. Hindi bago ang mga problema ng Russia sa kanilang mga armored vehicle. Ang nagbago lang ay nauubusan na sila ngayon, kahit pa hindi ito nangyari noon. Ang mga armored vehicle ng Russia mula bago hanggang Soviet era ay hindi mapagkakatiwalaan, mabagal, at kasing delikado sa sundalo tulad ng mga atake ni Putin na ginagawang karne ang mga tao. Dagdag nga pa rito, nabanggit na natin kanina na nawalaman na ang Russia ng halos 11,000 na tangke ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine. Lumalabas na problema ito para sa Russia kung magpapatuloy ang kasalukuyang bilis ng operasyon at level ng pagkalugi. Katulad noong 2024, hindi magkakaroon ng sapat na pangunahing tangke ang Russia para sa epektibong opensiba. Pagkatapos ng unang bahagi ng 2026, ayon kay Axe sa kanyang artikulong Trench Art, noong Hulyo 7 lalong lumala ang problema sa mga armored vehicle. Lahat ng ito ay nagbibigay ng nakakatakot na mensahe kay Putin. Hindi kaya ng Russia na mapanatili ang kanilang mga pag-atake sa lupa sa parehong bilis gaya ng unang 3 taon ng digmaan. Nangangahulugan ito na mas limitado ang teritoryong masasakop, mas maraming sundalong mamatay, at lalala pa ang problema ng Russia sa mga armored vehicle. Hindi ito puro magandang balita para sa Ukraine. Ang Russia ay may natatanging kalamangan pa rin sa bilang ng mga tao. Ayon kay Axe sa kanyang Trench Art artikulo, kailangan ng Ukraine ng halos 80,000 bagong sundalo para sa 100 at 30 brigada nito sa Army, Marine, National Guard, Territorial, at Air Assault. Nahihirapan silang makahanap ng mga sundalo, kahit mobilisado na ang bansa. Samantala, puspusan ang pagre-recruit ng Russia. Binanggit ni Axe ang bilang na 3,000 at bagong tropa kada buwan. Sabi ni Putin, mas mataas pa raw diyan ayon sa Institute for the Study of War. Ayon kay Putin noong Mayo, nagre-recruit ang Russia ng 50,000 hanggang 60,000 sundalo bawat buwan. Ibig sabihin, hanggang 2,000 katao ang pumipirma ng kontrata sa militar ng Russia araw-araw. Dahil sa pagre-recruit, ang hukbo ng Russia sa Ukraine ngayon ay halos 3 beses na mas malaki kumpara noong sinimulan ni Putin ang pananakop. Makakatulong ba iyon sa Russia na malampasan ang krisis sa kanilang mga armored vehicle? Mukhang hindi. Ngunit mahigit 20,000 tangke ng Russia, sasakyang pandigma, at iba pang mabibigat na kagamitan ang nasira sa kahabaan ng frontline. Ayon kay Axe, ang mga tropang ito ay tuluyan at opisyal ng naubusan ng mga armored vehicle. Ito ang problema ni Putin. May tao siya, pero wala na siyang mga armored vehicle. Kailangan niyang gawing mahalaga ang mga sundalong iyon. Ang pag-atake ng Russia noong tag-init ay resulta ng problemang ito. Bagamat pinalakas ng Russia ang bilis ng ilang opensiba sa Ukraine nitong nakaraang mga buwan, hindi nito nakakamit ang dami ng teritoryong inaasahan sanang makuha ni Putin. Batay sa The Telegraph, bawat araw, umuusad ng 55 milya ang mga tropa ng Russia. Ngunit kulang pa rin ito. Sa halip na masakop ang malalaking lungsod, kumukuha lang ang Russia ng maliliit na bahagi ng teritoryo gamit ang tinatawag na meat assaults. Dahil malaking problema na ang armored na sasakyan, madilim ang kinabukasan ng pananakop ni Putin. Magpupumilit pa rin ang leader ng Russia. Patuloy niyang isasakripisyo ang libu-libong sundalo para sakupin ang Ukraine. Ngunit ang mga bahaging teritoryong nakukuha niya ay bawat pag-atake ay lalo lang liliit habang nauubos ang mga armored na sasakyan. At sa huli, halos titigil na ang mga pag-atake sa lupa ng Russia habang dumarami ang mga bangkay. Napagtanto ni Putin na ang digmaang nilikha niya ay puminsala sa sarili niyang militar. At habang nangyayari ang lahat ng ito,
Nabali na ng Ukraine ang gulugod ng Russia. Isinagawa ng Ukraine ang malalim na pag-atake na tumarget sa mahalagang bahagi ng produksyon ng bala ng Russia. Bukod sa kakulangan sa armor, may iba pang dapat alalahanin ang mga puwersa ni Putin. Para sa karagdagang video tungkol sa pagbagsak ng militar ng Russia, panoorin ang iba pang video sa aming channel at mag-subscribe sa Military Show. At salamat, gaya ng dati, sa panonood.